Ano ba ang racism? Tara, samahan niyo akong tuklasin kung anong tunay na ibig sabihin ng racism. Boss, pwede ba magtanong? Ayos lang. Ano sa pagkakaintindi niyo ang racism? Para sa mga tinatawag mo, pre. Para lang yun sa pagkakaalam ng marami. Racism? Pagkakaintindi ko dyan, parang Pilipino ka, Chinese ako. Parang aasarin mo ako. Parang ganun lang. Salamat, boss! Ngayon, nagkaroon tayo ng konting kaalaman tungkol sa racism. Magtanong-tanong pa tayo sa ibang pare-pares bang pagkakaintindi nila tungkol dito. Pawak nga. Boss, tatanong lang, ano bang pagkakaintindi niyo sa racism? Ano yun eh? Yung parang yung panglalait ng ibang lahi sa iba pang lahi. Boss, ano bang pagkakaintindi niyo sa racism? Ako ba? Bago mo sabihin sa inyo ang tunay na kahulugan ng racism, tanungin muna natin tong lalaking to. Boss! Boss, pwede ba magtanong? Pwede, basta ikaw. Ano bang pagkakaalam mo sa racism? Yung pagkakaintindi ko kasi sa racism, ayun yung pagdi-discriminate ng maraming tao sa isang taong naiiba. Medyo maayos yung sagot mo. Ano nga ba ibig sabihin ng racism? Ito yon. Ito ang pangingibabaw at kababaan ng katangian, kakayahan ng isang tao, in layman's term, diskriminasyon. Okay, see, racism, siguro it's first we need to understand how it starts. Syempre, we individuals, we have our own norms, we have our own beliefs, our principles. Sometimes, there are people whose norms, their beliefs, their understanding of things differ from us. Ngayon, ano nangyayari sa racism? Usually, it happens because our norms, our beliefs, our principles, naaapektuhan, medyo nasya-shaken base sa paniniwala ng ibang tao. Halimbawa, yung mga Pilipino, we don't see ourselves as racist, but we often refer other nationalities as being such. Pero tayong Pilipino, we have the tendency to be racist, kagaya na lang ng pagsasabi natin na may amoy ang mga Bombay, ang mga incheck ay mauuna, because this is different from us. If we are to go back to our beliefs as Filipinos, importante sa atin, halimbawa sa mga Bombay, ang kalinisan. Araw-araw tayo naliligo, hindi lang isang beses sa isang araw, madalas dalawang beses pa sa isang araw. Pero because this is our belief dito sa Pilipinas, other nationalities may have a different belief. This is one form of racism. Now, in regard to the other nation, yung mga nakikita natin sa news, iba naman din. Because, maybe, usually kasi ang nakikita natin sa news ay yung mga ibang bata, usually sa school, ang ibang bata, sinasaktan or nabubuli dahil na iba yung nationality nila. Bakit? Usually may pinanggagalingan. Ano bang pinanggagalingan itong mga tao na to para gawin ang mga hindi magandang bagay sa isang tao na pwedeng iba sa kanila, iba ang nationality o hindi. Pwede kasing meron silang paniniwala na dapat sila ang magaling o ang bansa nila ay para lang sa mga kalahi nila. So, dito nagsisimula yung racism. Is there any advantage advantages in regard to racism? Well, actually, in regard to racism, parang sa akin, naniniwala ako na the reaction will always differ from one person to the other. If a person take it more seriously than others, talagang magkakaroon ng clash. But if we try to understand each other, baka mahinto natin yung mga
hindi magandang bagay na mag-lead sa racism. Because other people will experience it, pero iba yung reaction nila, unlike the others. Pero in regard to advantages, I don't see any advantage in regard to racism. Okay, thank you. Papakilala ko sa inyo yung totoong naka-experience na racism. When was the time you realized that you're different from the others? The first time that I knew that I was being discriminated was way back grade school. I had this classmate that asked me, "Hey, black you, why are you How do you black?" feel when they kiss you? What are the things that they said to you? It hurts me. It hurts me when they say, "You're a nigga, you're black, dumb as nigga." Yeah, it hurts me. Is there someone who treated you nicely when all don't? Besides my family, there's this girl named Diana. Yeah. She always understands me, despite everyone pisses me. She always protects me, and she always feels the same. Is she younger or older than you? She's older. Back then I was 10 and I think she was 12. What keeps you to strive or study harder despite of the racism you're encountering? When everyone tells me, "You black Americans can't do anything in this country. You should be going out to Africa." Sure, it hurts a lot, but I use that as my driving force to strive hard and show them that we niggas can excel and we niggas can do something about our country. And what can you say to those people who don't treat you right? All I can say to the people out there who thinks that we niggas can do something in this country, all I can say is, I'll strive for greatness, and I'll show you niggas, I'll show you what I can do. That's all. Thank you for sharing your experience and feelings. Thank you. Para sa araw na ito, napag-alaman natin ang ibig sabihin ng racism. Ito pala ay ang kababaan at kataasan ng isang lahi ng mga tao. Ngunit ang racism ay kadalasan nagagamit sa hindi magandang paraan, katulad na nga lang ng panlalait ng isang tao sa isang tao na naiiba sa kanila. Katulad na lang sa eskwelahan. Meron isang Chinese or Black American na naiiba sa kultura ng isang bansa. Kaya naman sa araw na ito, kami ay nakapagtanong-tanong sa ibang tao at isang eksperto kung anong opinion nila sa racism. Nalaman din natin kung ano ang mga epekto, kung paano nakakaapekto sa isang tao na nakakaranas ng racism. Ang mga advantage and disadvantage at iba pang pwede natin malaman tungkol dito. At nakapanayam din natin si Johnson's Adam at ating nalaman ang kanyang saloobin at kung papaano niya nalalagpasan ang araw-araw niyang pagsubok sa buhay dahil sa nararanasan niyang racism. Kaya naman para sa araw na ito, marami tayong natutunan, katulad na lang na sa ating magsimula ang pantay-pantay na tingin natin sa ibang tao, dahil ang Diyos nga pantay ang tingin sa atin, pero bakit tayong mga tao hindi natin magawa? Kaya naman sa araw na ito, para sa mga nakapanood ng dokumentaryong ito, dapat natin umpisahan na ang pagbabago hindi man natin mabago agad, dahil nakasanayan na, unti-untiin natin ang pagbabago hanggang sa pantay-pantay na ang tingin ng isa't isa. Sinasabi nila, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa ating mga tao. Pero bakit tayo mismong mga tao
Hindi kayang tingnan ng ating mga kapwa gaya ng tingin sa atin ng Diyos. Kuha nyo? Maliit man o malaki ang pagkakaiba natin bawat isa, ang mahalaga ay ang respeto natin sa mga taong nakapaligid sa atin. O paano? Sa muling pagkikita, samahan niyo ulit ako. Sa susunod, paalam!